Yung nag-aambisyon na maging presidential candidate against Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez, obviously not in the running anymore. Ang sinasabi ng iba, ayan, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte para sa mga Pilipino, sa mga survey, walang viable candidate yung administrasyon na lalaban sa kanya. Wala talaga right now, no? As of the present. 3 years is a long time politically. Ayun, nagkausap ko kami. Ano yung joke? You know, Senator Lacson is frustrated. Minority nang magkakabaligtad na naman, gano'n. Kayo ngayon na magiging minority na naman. Wala na. Pwede ba ibalik kay Senator Chis Escudero yung pagka-Senate President? Pwede bang mangyari yun? Bakit hindi? Diba? Pwede ba mangyari yung Blue Ribbon na chair, committee chair, ibalik kay Senador Marcoleta? Bakit hindi? Pwede. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Mismong kapatid mo na nagpaparesign sa'yo, mahiya ka naman. Ito ang sabi ni Ate Aimee. Bungit-ngit, mag-resign ka na. Nako, ito nakahawak na ng kanyang placard. Ano ibig sabihin yan? Galit na pati mismong kapatid mo. Bibi Sara nananatiling top contender sa 2028 presidential election. Totoo naman. Hindi may pagkakailayan. At umunoy pagtatalaga. Ito yung mga balita ngayong hapon. Ngayong araw. Umano'y pagtatalaga kay SOJ. Ano pangalan ito? Hindi ko matandaan. Basta ang alam ko dito, nangingitim ito. Ng pagka-ombudsman. Bilang pagka-ombudsman. Talaga ba? Ito na. Good news. Locson nagbitiw sa Blue Ribbon. Cayetano nanawagan ng snap election. Yan ang aabangan natin. At hindi ko alam kung komedyante ka nga talaga. Kasi ikaw si school bukol eh. Nagpapatawa ka? Sa gitna ng mga hindi magandang nangyayari, nakuha mo pang magpatawa? Na i-punchline mo pa? Nagkausap daw sila eh. Ipasok na natin to. Sa Senator Aimee Marcos na kaya ang makapagpapababa sa pwesto ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos bilang presidente sa nangyayari ngayong kaguluhan at katiwalian, korupsyon sa Pilipinas. Alam ni Senator Aimee ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino kapag nagawa ni Senator Aimee Marcos na pababain si BBM. At siya mismo ang magsagawa at sumigaw ng BBM resign. Tatatak ito sa kasaysayan. Ayon sa post ni Ate Joey DeVive, I want Senator Aimee to call for the resignation of BBM. Pwede. She owes this to us. Iniisip ko, what's stopping her? She steadfastly stood by PRRD and VP. She already called out Liza's control in Malacanang and Martin's greed. Perhaps 2 reasons. 1, buhay pa ang nanay nila ni BBM. 2, she will contradict Vice Governor Matt. Sa una, si Mel D ang iniisip ko na strong reason kung bakit di siya makatodo sa panawagan. Pero sa isang banda, she contradicted her brother in so many occasions already. And mukhang Aimee and Mel D do not really see each other eye to eye politically. Mel D, of all people, should know that this time will come. Pero si Vice Governor Matt, tingin ko iba ang tama sa magiging desisyon ni Senator Aimee. Until now, he still aligns with Sandro and BBM. Senator Aimee calling BBM resign would have political impact on Vice Governor Matt's career too. Pwede siyang mabura kung di siya tataya sa tama. Dear Vice Governor Matt, may nakapagsabi sa akin na ikaw lang ang talagang kinokonsidera ni Senator Aimee bago siya manawagan na pababain sa pwesto ang uncle mo. Kung galit ka sa mga nasabi ni Vice President Sara sa nanay mo tungkol dun sa pagpapahukay ng buto ng lolo mo, dapat galit ka din dun sa mga nambalasuba sa taong nagpalibing sa lolo mo. Tama.
Usapang pagpapalibing. Malaki ang bagay, malaki ang ginampanang papel ni Tatay Digong dito sa mga angka nito. Lalong-lalo na sa nakaupo ngayon. Dahil noong unang panahon pa, nagsusumamo kayo, nag-iiyak kayo na gusto nyo iligay dyan sa himlayan na yan, wala hong tumatanggap. Bukod tangi lang, Hindi pa nga nananalo Si Tatay Digong, nung nangangampanya pa lang siya, pinangakuan na kayo. Ano sabi? Huwag kayong mag-alala pag ako nanalo. Ililibing yung tatay nyo dyan kung saan man nyo gusto. Pero, wala ang traidor, pag pinanganak ka talagang traidor ka talaga. Wala nang pagbabago dun. Isipin nyo marami ang tinulong sa kanila. Tinulungan ni BP Sara, makabalik sa pwesto, yung napakabantot nilang pangalan, yung tatay niya, pinalibing, na wala man lang kabog-abog, kinalaban ni Tatay Digong lahat ng mga kumukontra. Walang nagawa. Ngayon, ito yung ipapalit nyo. Ismi yung marimar na Sobra. Kaya tama lang itong sinasabi ni Ate Amy. Bumaba ka na. Tuloy. Dapat galit ka din sa pag-iniitsapwera sa nanay mo sa mga family lunches nang hindi nyo naman kamag-anak. Ama. Saka dapat galit ka din sa pag-ooperate ng Malacanang sa kanya nung eleksyon. Alam mo naman yun, politiko ka din. Sa trajectory ng actions ng nanay mo sa politika, it is inevitable that she will value her commitment to your lolo more than anyone else. Ayoko kitang sulatan sa totoo lang, pero gusto kong manawagan na pababain na Senator Amy ang kapatid niyang inutil. Ayun, sa pool. Alas lahat ng nababalita rito, totoo. Inutil! Nasabi Alam nga naman dagdagan ko pa, inutil. Ikaw ba naman hindi ka inutil itutulong mo sa sambayan ng Pilipino, especially sa Cebu. Diba? Inunahan ka pa ng busy. At pumunta ka ron, dala mo nga. Hindi kagaya si BP Sara, inuna niya kagad yung truck na tulong. Sabihin niyo sa akin kung hindi totoo yan. Taga Cebu, kayo na ang magsalita. Type niyo sa comment section. Kasi nakakawindang itong mga banat nito ni ng mga ito pa. Ituloy na natin. Ng mga bakulaw, Nakakawindang dahil daw si BP Sara corrupt, kaya pinagtulong-tulungan sila ng mga dorobo. Yun naman pala, peki naman pala lahat na may nakakaw sa kay BP Sara. Sila pala ang mga dorobo. Kayo talaga, mapagkunwari kayo Kaya sabi rito, kahit anong gawin nyo, anong pilit nyo, BP Sara na nating top contender sa 2028. Mantakin nyo ba yan? Totoo yan. Pustahan tayo. Gagawa na naman sila ng kwento. Kasi malapit na ang February 2026. Pwede na naman silang mag-file ng impeachment case laban kay BP Sara. Ayun na naman ang atake nila. At ito pa, masaklap, mga kasama. Nakaka-bad trip. Nasa shortlist, itong sinanghingitim. Mantakin nyo, mga kasama. Nasa shortlisted ang mama para sa pagka-ombudsman. Katakot-takot na kaso na nga Ang nakaka-bad trip, ewan ko kung totoo baka hindi idinakit yung kaso. Yung parang pinail ni Atty. Torion, parang nagsampa ng kasong kidnapping, etc. Di umano. Laban dito sa nangingitim at yung mga kasabwat. Parang hindi ata, ewan ko ba? Ano bang nasa isip nitong mga, bakit hindi nyo isasalang yan? Kaso yan. Kasi itong halimbawa kasi pagka-ombudsman, di ba, hinahangad nito ng nangingitim. So pag puno ka na ng kaso, disqualified ka na. Pero nagtataka tayo, bida-bida pa sila. Binabaluktot nyo talaga ang batas. Ewan ko sa inyo, paano nyo nagagawa yan?
At nasisikmura yan. Naku. May balita ho. Hindi ko alam kung ano yung katotohanan dito. Meron hong date. Mamaya, ikikwento natin sa inyo ng buong buo. Hindi, ngayon na. Sa 31 ng October, may nababalita. Hindi ko lang kung alam kung konkreto ba to o alam nyo na ito. O baka meron na rin nagbalita nito. Parang ibang klase daw ito eh. Abangan na lang natin sa 31 ha. At ito, pasok natin itong balita na ito. Kasi halos lahat takot kay BP Sara. Hindi nila kakayanin eh. O totoo yan, hindi nila kakayanin. Kaya yari kayo sa 2028. Galingan nyo ngayon ang paninira. Ha? Pasok. Yan. So ikaw bilang political strategist, nangunguna pa rin si Sara Duterte. It's all about 2028 kasi ang aga pa lang yung mga galawan, dahil ito ang iyong forte, mga pagposisyon ng mga kandidato para sa mga eleksyon, this is all about 2028. And with yung nag-aambisyon na maging presidential candidate against Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez, obviously not in the running anymore. Ang sinasabi ng iba, ayan, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte para sa mga Pilipino, sa mga survey, walang viable candidate yung administrasyon na lalaban sa kanya. Wala talaga right now, no? As of the present. 3 years is a long time politically. Nakita niyo naman how the fortunes of some politicians changed overnight. Yes. Overnight, nabanggit niyo na po si Speaker Martin. Si Speaker Martin siguro ilang tulog lang. He went from one of the most powerful political figures in the country. Biglang ilang tulog lang, pagising niya, galit na sa kanya yung tao. Bumaba na siya bilang speaker, yung kanyang mga general sa Kongreso, iniisa-isa. So nawalan siya ng ngipin sa Kongreso. So political fortunes can change overnight. 3 years is a long runway. Pero right now, if we're talking about the here and now, napakahalaga po nung nangyari nung nagpunta si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa Senado. Nakita niyo naman kung ano nangyari doon. Dati para siyang may ketong pag pumupunta siya sa Senado o sa Kongreso. Ngayon linalapitan na siya. May pinagagawa pa siya, na maging Vice President niya, ang running mate. Nung first 3 years ng administration Marcos Jr., para siyang may ketong tuwing pupunta siya sa legislatura. Ngayon, nagpipilahan, posturing na. Posturing na. Lahat gusto magpa-picture, kulang na lang, sabitan ng sampagita. So, this is the writing is on the wall. Pero, Alan, ito pa, no, before we run out of time, what happens, no, the state of health of former President Rodrigo Duterte is in question. Some are saying na he's getting weak, in fact, he's parang may dementia or whatever, although may mga nagsasabi, okay naman for an 80-year-old. Worst case scenario, kung may mangyari sa presidente, ibang usapin yan. Diyan lalabas. Sino? Hindi natin alam kung sino lalabas. Basta diyan lalabas. Ang mga bali-balita. Abangan nyo kung ano yung next dyan sa balita na yan. In 2028. Is that going to be advantageous to Sara? Or is that going to weaken the stronghold of the Dutertes? Well, hindi nyo na siguro matandaan dahil 14 years old lang kayo ni Ma'am Ali at saka ikaw, Ma'am Patty. 14 years old lang siguro kayo nung nangyari nung yumao ang ating icon of democracy, si Corazon Aquino. Nakita nyo naman yung nangyari nun. That time, Noynoy Aquino was not even in part of the surveys. Correct. Sa survey, hindi man lang siya nililista being a viable presidential candidate. Yes, si Mar dapat. But when President Cory passed away, there was such an upsurge na kaya ng mga yellows at that time, no, at just really catapulted and propelled Pinoy to the presidency, the late Pinoy. If we're talking about the Duterte supporters, there is one thing you can say about them. Siguro the best, most accurate term to describe them is passionate. They are creatures of passion, pure passion. And if they're the very anchor of their support, God forbid, if something should happen to him, matitriple, quadruple ang kanilang pagiging passionate. That is a definite plus. Rinig nyo. Mag-uumapaw, ha? Talagang magiging solid ang boto. Kaso, siyempre, pagdadasal natin ang kaligtasan ni Tatay Digong. Bata pa si Tatay Digong, ha? Marami pang edad, nalalampasan yan. Kaya, dasal lang, ha? Hingi tayo ng na bigyan siya ng mahaba pang buhay. At dito naman sa usapin, nako po, ito yung hindi ka katanggap-tanggap. Na isipin nyo imagine nyo,
puros ka na kaso. Binabatikos ka na ng sambayan ng Pilipino. Tapos ganito may mamababalitaan tayo, nasa shortlist ka. Isa ka sa magiging sana kung mabibigyan ng pagkakataon. Isa ka sa magiging ombudsman. Naku, meron naman silang pananggalang. At meron bali-balita, anak ng tipaklong. Ito ang pinakapangit na balita. Magiging NBI director? Wow. Pero hindi pa tayo sigurado dito, ha? Pero meron balita dyan at ugong-ugong na itong si Hyer daw di umano. Kung totoo man yan, aba. Hindi maganda. Dito muna tayo sa umano'y pagtatalagakay. Hindi ko kilala to. Kilala nyo ba to? Basta alam ko sa mama na ito, nangingitim ito. Oo, talagang nangingitim siya. Iba yung kulay niya noon sa kulay niya ngayon eh. Ano kaya ang pag-uusap dito? Inihayag ni Senator Amy Marcos na nakatakda umanong italaga bilang susunod na ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Amy na ia-anunsyo ang bagong appointment ni Remulla ngayong October 6. Tinawag naman ng senadora na kalapas-tanganan umano sa konstitusyon ang pagkakatalaga kay Remulla at sinabing may bahid ng kawalang hustisya ang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat at may nakabinbin na kaso. Nauna nang naghain ng reklamo si Senator Amy Marcos laban sa Justice Secretary kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay wala pang reaksyon si Secretary Crispin Remulla hinggil sa naging pahayag ng Presidential Sister. Ayon naman sa tagapagsalita ng Korte Suprema, sa ngayon ay wala pang isinusumiting shortlist ang Judicial and Bar Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa susunod na ombudsman. Sipin nyo mayroong mga balita na ganun. Hugulat ka talaga. Patakot-takot na. May kaso siya kay, kinasuhan siya ni Ate Amy, kinasuhan siya ni Baste. Diba? Sana man lang, inisip yun. Inisip yun ng ano ba yun? Yung nagbibigay ng alam nyo na yun. Nakalimutan ko kasi. Yung bar, ano ba yun? Bar. Basta yun na medyo makakalimutin na tayo eh. Totoo ba talaga na nagbitiw na kayo? O isang paeklat lang to? Kasi iniantay namin yung investigasyon ng Blue Ribbon eh. Kung hindi man ikaw mag-iimbestiga at hindi na ikaw ang chairman, sino? Diba? Kasi balita yung Lacson nagbitiw sa Blue Ribbon. Cayetano nanawagan ng snap election. Wow! Snap election! Sana maging makatarungan yung snap election na yan. Kung kailangan, gawin na. Bakit hindi? Diba? Bilisan! Para magkaalaman na. At lumabas yung totoo sa totoo. Okay, pasok natin to. Nagbitiw na bilang chairman ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson. At kasunod niyan, humirit naman ng isang snap election si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. At para bigyan tayo ng update live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, ano pa bang mga gustong mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano at ano rin bang nangyari doon sa panukala nga niyang snap elections? Yes, Nikki, nanawagan sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magbumaba na lang sa pwesto o mag-resign yung tataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang na dyan ang Presidente, Vice-Presidente at mga miyembro ng Senado at Kamara. Pagkatapos nga niya, ang kanyang hinihiling ay magkaroon ng snap elections kung saan yung mga supposedly magbibitiw na incumbent officials ay hindi pwedeng sumali sa loob ng isang election cycle. Sa pahayag ni pinost ni Cayetano sa kanyang social media, sinabi niyang ang pagbibitiw ng nasabing matataas na opisyal ng gobyerno ay maaring maging paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Dagdag pa ng senador, imbis na people power, dapat daw ang gawin nila ay sakripisyo mula sa tagapaglingkod bayan. Walang drama, walang excuses, walang recycling. Isang clear slate daw para sa mga Pilipino at turning point para sa renewal at revival. Sabi rin ni Cayetano na ang seri ng issue ng korupsyon sa gobyerno ay naging dahilan para mawala ang tiwala ng tao sa mga lider ng bansa. Git pa ng senador, kung totoo silang nagsisilbi sa bayan, hindi dapat matakot ang mga opisyal na magsimula muli. Nagsisimula daw ang tunay na pagbabago sa pagiging matapat at pag-amin na panahon na para bumaba sila ng pwesto. Samantala, iginiit ni Senate President Tito Soto na wala sa konstitusyon o walang legal framework ang snap elections. Yan ka na naman. Saan mo nabasa? Saan mo ba? We have no constitutional, no legal framework to snap election. Di ba meron nga yan? Kaya nga, nasulat yung snap election eh. Ibig sabihin, meron yan sa Constitution. Hindi naman sasabihin yan ni Senator Alan Peter Cayetano kung wala niyan doon.
Meron snap election. Kaso, oo, baka na naman, meron naman paglilihis. Meron naman pagtatanggol sa amo, di umano. Oh, baka merong ganun. Kaya, sa bagay, ganun na ginawa nila nakaraan eh. Diba? Mantakin nyo eh. Huling-huli na ang mama na Dorobo. Eh, bigla na lang parang, bahala ka. Ha? Kwento mo yan eh. Oo, kami rito, nag-reaction, kwento mo. Basta kung ano kwento mo, ikwento mo. Kami re-reaction na lang namin kung ano yung kwento mo. Pero, galit sa'yo ang taong bayan. Sabihin nyo hindi. Mag-type kayo. Ano ba pwede? Hashtag tuta. Mag-hashtag tuta kayo kung galit kayo dito sa mama na ito. Grabe, no? Pinagtatanggol yung magnanakaw, yung Dorobo. Diba? Hindi raw pwedeng umatin. Hindi raw pwedeng imbitahan. Anak ng tipaklong. Meron pa kayong imparliamentary. Si Kachobi nga, pumunta nagsalita Tapos, si Balulong hindi pwede. Wow. Bang klase Bago yan, umugong muli ang isang coup o posibilidad na pagpapalit ng liderato sa Senado. Wala pang isang buwan matapos ang palitan Senator Chis Escudero na iningayoy Senate President Tito Soto. Pero agad niyang itinanggi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Giit niya, lumang saywar tactic lang ito para manlito at magpakalat ng intriga sa mga miyembro ng mayorya ng Senado. Wala rin daw itong kinalaman sa desisyon niyang mag-resign bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kayang-kaya naman daw kasi niyang harapin ang mga pressure, pero ang mahirap daw harapin ay ang frustration. Itong weekend lang, Nikki, nang magdesisyon si Lacson na magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ay matapos daw ipahayag ng ilan sa mga kasamahan nila sa Senado ang pag-aalinlangan sa paunguran ni Lacson sa investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi kaya yung utos. Hindi kaya yung utos o baka may mabubuko. Simplehan lang natin nagtatanong lang ho. Baka merong malalaman ng taong bayan. Utos ng amo, binali. Hindi ko kaya tigilan na natin to. Magre-resign na lang ako. Ganun lang. Simplehan mo na lang. Kasi kung talagang hindi nyo kaya yung amo nyo, huwag nyo sundin. Tama yung gagawin nyo. Kung yan ang totoo. Diba? Samantala, Nikki, giit ng senador, nagsisilbi lamang siya sa Blue Ribbon dahil sa kagustuhan ng kanyang mga kasama sa Senado. Pero kung ang ilan sa kanila ay tila minamasama ang kanyang paunguna sa investigasyon, panahon na raw para siya ay bumaba sa pwesto para magsilbi na lang. At kung sino mang senador sa tingin ng kanyang mga kasamahan ay may mas kayang pangunahan ang komite. Kayang-kaya ni Senador Marcoleta. Bakit tinanggalan nyo? Bakit? Yan, hindi nyo naman pala kaya ibalik nyo na lang kay Senador Marcoleta. Matutuwa pa ang sambayan ng Pilipino. Kasi ang ganda na ng Ang ganda ng flow, ng investigasyon. Bigla kayo umeksena, dalawa pa kayo. Ngayon, yung bali-balita, sana maging makatotohanan na yung pati yung SP mapalitan. Sino ngayon ang uupo? Kayo ho, sino ba ang napipinto sa puso nyo? Basta ako, yung magaling. Pwedeng ibalik kay Senador Marcoleta o pwede naman kung sino pa yung mas matapang na handang kayang ibulgar. Pero sa tingin ko, Senador Marcoleta lang the best, di ba? Nikki, sa huli, ang sinabi ni Senator Ping Lacson, tuloy ang kanyang laban sa korupsyon, gayon din sa pag-aabuso sa paggamit sa kaban ng bayan. Samantala, Nikki, explain ko lang, usually, meron na sesyon ang Senado, alas 3 ng hapon, 3 p.m. onwards, from Monday to Wednesday. But for this week, Nikki, walang sesyon ng Senado. Pero ang paliwanag dyan ni Senate President Soto ay dahil para makapag-focus muna ang mga senador sa mga committee hearings ng budget dahil yan yung may deadline sa December. So, kailangan mo na nilang tapusin na sana yung mga committee hearings para sa 2026 national budget. Nikki? Kaya naman pala. Para naman matapos at magkaroon ng pera. Yun ba yun? Wag nyo lang ipasukan ng insertion. Sabi nga ni Senator JB, walang masama sa insertion kung hindi mo lang gagamitin sa kalokohan. Totoo nga naman. Diba? Hayaan nyo na lang yung bang department ang nakakasakop doon. Parang sila ang karapat-dapat. Pero itong mga congressman at senador, wala silang karapatan magpasok o magrekomenda. Kasi minsan tinotoyo, gustong kumita, di umano, ayun, nagkaroon ng anomalya. Ikaw ba? Nagpapatawa ka ba? Bakit? Sa bagay, komedyante ka nga pala, Ano ito? Wala pang formal na resignation, frustrated ang pagdinig sa mga pandinig ng Blue Ribbon. Talaga ba? Wala pa? Ano yung nababalita na nag-resign na? Bakit ito? Nakausap na ba
kayo ni Senator Lacson tungkol po dun sa balak niyang resignation? Tinanggap na ho ba yung resignation niya as chairman po ng Blue Ribbon Committee? Salamat po. Hindi, nagkausap kami kagabi. Wala pa kami tinatanggap. Wala pa naman siyang pinapadalang sulat or I think he wants to do that personally. Nagkausap kami kagabi. And ayun, nagkausap kami kagabi. Ano yung joke? You know, Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Talaga? Yeah, pero ang nakikita niya, frustrated because mag-hearing siya, may maangal. Bakit nag-hearing? Wow! Talaga ba? Baka naman mali naman yung sinasabi niyo, boss, among manager. Oo, walang umaangal. Huwag niyo lang kasi nga haluan ng pagtatakip at walang aangal. Di ba? Kasi ang tinutumbok, yung balulong, yung mga kurap, napupunta sa mga senador ang usapin. Oh, sino hindi aangal? Natatawit ang pangalan. Hindi naman sila ang dapat imbestigahan eh. Galing mo, boss. Bagay. O, artista ka nga. Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. Ha? So, siguro, the man is frustrated. I will support whatever decision he makes. And I will accept whatever decision he makes. And he has my 100% support. Whatever it is. Alaga ba? Paano yan? Nababalitaan ng nakararami. Meron daw panibagong mapapalitan. Kasi, yung 15, parang 15 nabawasan ng 5. So, 10 na lang kayo. Papupunta yun doon. Mapapabor yun doon sa kabila. Sa minority, nang magkakabaligtad na naman. Ganon. Kayo ngayon na magiging minority na naman. Wala na. Pwede ba ibalik kay Senator Chis Escudero yung pagka-Senate President? Pwede bang mangyari yun? Bakit hindi? Diba? Pwede ba mangyari yung Blue Ribbon na committee chair ibalik kay Senador Marcoleta? Bakit hindi? Pwedeng mangyari. Kung yun ang nanaisin ng taong bayan eh. Yun ang kanilang gusto. Yun ang kanilang pambato para mapalagot itong mga nababanggit. Kasi ngayon, hindi na maugong ang pangalan ni Balulong. Kasi ito, meron silang pasaswela eh. Diba? Hininto na ng 1 linggo. At tapos sasabihin mo may nagagalit pag walang nag-hearing. May nagagalit pag may nag-hearing. Aba. Diretso mo ang investigasyon. Itumbukin ang dapat tumbukin. Walang magagalit kung dapat, kung yun naman ang tama. Diba? Kung natutumbok yung tamang tumbukin. Kaso hindi. Parang, wow, ang habang explanation na ito. Diba? Mga kasama, alam nyo na. Diba? Una pa lang, alam nyo na ang mga galawan nitong mga ito SP, yung pong decision niya po ba ay final na o pwede pa po siyang mapahinuhod ng majority at ninyo na mag-stay put as chairman po ng Blue Ribbon Committee? I think that question is best asked of him. I cannot answer for him. Digil na. Kung hindi naman pala masagot yung mga dapat sagutin. Kayo, ano sa tingin nyo mga kasama na ano yung pumapasok sa isip nyo, bakit meron mga ganito? Tama nga rin naman ang sigaw ng taong bayan at sigaw ng isang senador na si Senator Alan Peter Cayetano na snap election para sa mga opisyal ng bansa. Alam nyo bakit? Yung iba dyan takot. Paano? Mawawalan sila ng kita Mawawalan sila ng kapangyarihan. Alam nyo sa ibang bansa, pag na isang naninilbihan sa gobyerno ay nasasangkot sa gantong issue, nagre-resign. Kagaya sa Singapore, New Zealand, Australia, ganyan. Pero dito, na-issue, kumakapit, lumalaban. Bakit? I mean, pinaglalaban niya yung kanyang posisyon. Bakit? Siyempre, merong natatanggap merong pera kapalit, kalakip sa kanyang paninilbihan. Pero kung gusto mo magsilbi ng normal lang at maayos, hindi mo hahangarin na magkaroon ka ng problema
Kasi problema to eh. Sasangkot ka. Tapos, hindi ka naman nakikinabang maayos. Alam niyo ibig sabihin? Halimbawa ko, tumakbo kong senador, nanalo ko. Kung tapat ako sa taong bayan at hindi ako gagawa ng durobo, sakit ng problema lang parang, ano ba tawag doon? Stress lang ang bibigay sa akin ng trabaho na yan. Kung hindi ka naman magnanakaw di ba? Ang problema, puro pera ang nasa likod. Walang stress. Kasi may kalakip na pera eh. Ay, pasok na natin ito para maganda sa maganda. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isagawa ang snap elections para sa lahat ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at mga miyembro ng Kongreso. Giit ni Cayetano, panahon na para sa fresh start matapos bumaba ang tiwala ng publiko sa mga institusyon at opisyal ng gobyerno dahil sa mga aligasyon ng korupsyon. Iminumungkahi rin ng senador na walang sino mang kasalukuyang opisyal ang dapat payagang tumakbo muli sa susunod na halalan upang bigyan daan ang bagong pamunuan. Dagdag pa ng senador, ang panukala ay hakbang tungo sa clean slate at tunay na pagbabago ng pamahalaan. Kaso hindi mangyayari yan. Oo. Maraming ko kontra dyan. Siyempre nga, gusto nila. Yung ambisyon nila. So, kung magkakaroon ng snap election, hindi pwede tumakbo yung mga nakaupo ngayon. Paano si BP Sara? Mahal ng taong bayan si BP Sara. Di ba? Palaisipan din ito. Yung snap election na minumungkahi. Pwede. Siguro, pwede. Pababain. Yung mga nasasangkot sa pandodorobo. Diba? Kung umabot sa video natin pakilaging share Bye-bye!